Kitty Super Tarot Channel. Ang topic po natin ngayon ay ano ang napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi. Kung ano lang po lumabas dito sa reading, halimbawa positive or negative tungkol sa'yo, na yun nga yung napapansin nila sa'yo, maaaring ito'y totoo tungkol sa'yo or hindi. Yun lang yung tingin nila sa'yo. Yung parang judgment lang nila, Okay, lagi po nating tatandaan ang energy po ay maaaring magbago, depende po sa atin. And kunin lang po ninyo sa reading kung anong makaka-resonate sa inyo dahil hindi po lahat ng laman ng reading natin na ito ay about sa inyo. Kasi ito po ay isang collective reading. And today, meron po tayong 3 groups na maaari nyo pagpilian. Pili lang po kayo dito sa pen, this is group 1, group 2, and group 3. Also, pakikilike na lang po sa ating mga videos at kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming channel, make sure to hit the subscribe button and notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming uploaded na videos. And sa ilalim po ay yung ating timestamp. So, pwede pong diretsyo na kayo dun, Okay, start na po natin ang pile 1. Greetings, pile 1. Ito po ang napili mo pen. So, this is group 1. Titingnan po natin yung napapansin ng iba sa'yo na hindi nila sa'yo sinasabi. Anong napapansin nila sa'yo na hindi nila sinasabi? Ano napapansin nila kay pile 1? Sa ating mga pile 1, group 1. Meron tayo ditong, 4 of swords. Ito ay 2 of cups. 2 of swords, king of swords, and 5 of swords. Puro swords. Puro swords siya. Ayusin lang natin muna, yan. Okay, pile 1. Ito ay basahin ko na lang, interpret ko na lang ito ng lahatan, Sa tingin ko, ito'y about sa isang partnership mo. Maring, relationship. Some of you, sa love to. Pero, napapansin nila sa'yo na parang may pinagdedesisyonan ka, may iniisip ka. Parang may 2 choices sa iyo dito. May pinag-iisipan ka about sa partner na ito o sa sitwasyon mo about sa partner na ito. Maring for some of you, nanahimik ka or itong person na ito. O kaya naman ay may kailangan kang pagdesisyonan na maaaring makasakit sa'yo, mahirap para sa'yo. Feel ko dito, stress ka. Parang more on ito ay sa pag-iisip mo, nag-iisip ka. Siguro yung iba sa inyo, nagiging, nagiging may takot or nagkakaroon na ng anxiety. Parang kailangan mo ng rest. Yun yung napapansin nila sa iyo. Some, yung ibang people, parang parang gusto kang questionin or may gustong malaman sila sa'yo about dito sa situation mo, sa partner mo. Kasi maaaring hindi mo sinasabi sa iba or kakaunti yung nalalaman nila tungkol dito. Gusto nila ng katotohanan kung ano ba talaga yung plano mo sa taong ito. Yung iba kasi sa inyo, parang parang may change na mangyayari. Parang
hindi nila malaman kung isusurrender mo ba itong situation na ito. Para kasi tingin ko dito is focus dito sa partnership. Maring, halimbawa, may boyfriend ka, magkasintahan kayo, or partner mo ito. Kung sino man taong ito na malapit sa puso mo, meron kang pinagdedesisyonan dito. For some of you na nakapag-desisyon na, napapansin nung ibang tao sa'yo is parang parang mas ginamit mo yung isip mo, yung utak mo. Dinitouch mo, inihiwalay mo yung sarili mo sa kanya. Hindi ka nagpadala sa feelings mo. Kasi yung maaring yung iba kasi dito, kaya siguro may mga hindi alam sila sa inyo, kulang sa communication. Talagang wala lang sila alam tungkol sa buhay mo. Dalawa kasi sitwasyon dito. Yung isa, yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi is parang nahihirapan ka sa isang desisyon. At yung isa naman is parang may yung kabila is parang may decision ka na ginamit mo lang yung isip mo. Hindi mo sinunod yung puso mo. So, parang may nasaktan ka. Nasaktan kang iba dito. Pero tingin ko naman is galing ka rin dito sa 3 of Swords. Kasi kasunod ng 3 of Swords itong 4 of Swords. So, parang moving on ka. Yan yung napapansin nila sa'yo. Kasi yung iba sa inyo pansin nila na hindi nila masabi sa iyo na itong partner mo is nagpapastress masyado sa'yo. Ini-stress ka o kung sino mang tao ito, isang partner mo na parang tingin nila is parang hindi nakakabuti sa'yo at kailangan mo ng layuan. Yung iba sa inyo dito nahihirapan lang magdesisyon, pero yung hindi nila masabi sa iyo na parang maling tao yung pinili mo. Mali ka ng pinili. Okay. Mari ito'y totoo about sa'yo or hindi. Take what resonates na lang. For some of you dito is, since yung bottom of the deck is the Star, yung sa iba naman sa inyo, kung yung naging desisyon mo is hindi humiwalay sa taong ito, nakikita nila na may pag-asa pa rin yung situation nyo. Yung napapansin nila na hindi nila masabi sa iyo. Yun ay kung napagbigyan mo yung person na ito. Kung yun yung desisyon mo na ginawa mo. For some of you naman, na masyadong focus sa relasyon or sa love, hindi nila masabi sa iyo na kailangan mong gamitin yung utak mo, yung isip mo. Huwag ka masyado dito sa emotion mo, lalo na pagdating sa taong ito kung sinaktan ka nito noon. Yun yung napapansin nila na hindi nila masabi sa iyo. Love. Ano pa yung napapansin nila kay Pile 1 na hindi nila masabi? Queen of Pentacles, Ace of Cups, Patience. Okay. Dito, napapansin nila sa'yo, ng ibang tao sa'yo, na talagang focus ka dito sa love, sa relationship mo. About to sa emotion na naman And yung pagiging stable ng emotion mo, o kayo ni person na ito, kung sino man ito. Kung ito'y sa relationship, hindi nila masabi sa iyo na kailangan nyo ng stability sa relasyon, lalo na dito sa sa pera, financial, kasi maaaring napapansin nila na nagdudulot ito sa inyo ng away or may kulang sa inyo pagdating dito sa finances,
Kailangan pa ng hard work ito. Dito kung itong person na ito yung pipiliin mo, kailangan mo magsipag. Kailangan mo i-work yung relasyon ninyo. Kung gusto nyo magtagal ng taong ito, yun yung napapansin nila na hindi nila masabi sa iyo. For some of you naman, kung ito yung partner mo is isang Queen of Pentacles, married in King of Pentacles. Parang dito is financially stable ang taong ito. Yung iba sa inyo na pansin nila na parang lalo na halimbawa kung yung person mo is ganito, nasa ganito, tapos ikaw yung hindi. Pansin nila na kailangan mong mag-work hard para sa taong ito, para pumantay ka sa taong ito. For some of you, yun lang yung napipick up ko dito. Yung iba naman sa inyo, kung kayo na ni person mo, kailangan nyo talagang ayusin nyo sa finances ninyo. Magsipag talaga. At saka kailangan nyo, pansin nila na kailangan nyo mag-commit. Kailangan nyo ng commitment sa isa't isa. Lalo na kung may mga problems kayong pinagdadaanan, kailangan nyo maging matibay ng person mo o ng taong ito, yung sa connection nyo. Kasi may pag-asa, kung may pag-asa naman kayo na maging ganito sa ating Ten of Pentacles. Lalo na halimbawa kung may sinisimulan kayong business. May pag-asa naman kayong umabot sa ganito. O kaya yung relasyon nyo, may pag-asa na maging pangmatagalan. Kailangan talaga ng pasensya, mahabang pasensya dito sa taong ito o sa relasyon ninyo. At kailangang ayusin yung sa trabaho, yung sa finances ninyo para tumagal kayo. Yun yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi. Okay, Queen of Cups kasi talagang parang feel ko talaga dito sa sa love. Sa relationship. Puro cups Ano pang napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Ano pa pang napapansin nila kay Pile 1? Yun nga, kailangan ng mahabang pasensya dito. Patience dito sa connection mo, sa relasyon mo. Kailangan mo maging kalmado kung nagkakaaway kayong dalawa. For some of you, maaari kasing may problema lang talaga kayo sa financial. Pero nakikita niya na parang kayo naman ang tinadhana ng person na ito. Yung iba lang sa inyo talaga is parang ang tingin nila is nalilito pa. Yung parang hindi makapag-desisyon. Nananatili dun sa yung parang takot mag-desisyon. Yun yung napipick up ko dito Napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi. Okay, Temperance. Six of Wands. Poverty to 5 of Pentacles. Maari nga talaga may issue kayo sa pera. Nag-aaway kayo sa pera. Tower at saka 5 of Swords. Okay. For some of you, may napapansin sila na parang kailangan mong pagtagumpayan itong nararanasan nyo ngayon ng partner na ito o ng taong ito. Kasi talagang nasa poverty kayo, may problema talaga financially. Nagdudulot ito ng chaos sa inyo, ng away,
At pansin nila na parang may kailangan kayong baguhin. Kayo nang umalam kung anong kailangan yung baguhin, Pansin nila na kailangan ninyong baguhin, kailangan yung i-rebuild. Yung iba sa inyo, trust ang kailangan i-rebuild, tiwala sa isa't isa. For some of you, maaring na bankrupt. Yung iba sa inyo, napapansin nila na parang hinahayaan mo na or sinusukuan mo na yung situation na ito. O yung iba naman sa inyo, kulang sa communication. Yun yung napapansin nila na hindi nila masabi. Kulang kayo sa komunikasyon. Kulang kayo sa pag-uusap. Maaari kasi may nagtapos dun sa inyo ng person na ito. O sa taong ito, may nagtapos. May nilet go ka. O kaya naman may kailangan kang bitawan. Yun yung na-pick up ko dito. Ano pa ang napapansin nila kay Fire 1 na hindi nila masabi? Maaring ito kasi family mo, friends mo. Ito yung mga napapansin nila sa'yo, partner mo. Ikaw na yung bahalang umalam, kung about to saan. Okay. Meron ka ditong 4 of Swords in reverse, Queen of Cups in reverse, 3 of Cups, and Page of Pentacles. I don't know why I'm getting dito, ha. Kung halimbawa may tinapos kang situation before, napapansin nila sa'yo parang nasa moving on stage ka na. Group 1. Lumalabas ka na. Yung iba sa inyo siguro nagpa-party. Umiinom. Nagso-socialize na. Yun, nakikihalubilo na sa iba. Pero for some of you, parang napapansin nila, naging naging... Kasi ito, nurturing person to, naka-reverse. So, ang nila dito is, naging malamig. Malamig sa kanila or malamig sa taong ito. Hinapapansin nila sa'yo. Parang meron ka ng pinofocus na ibang bagay. Focus ka na sa ibang bagay. After nitong nagtapos sa'yo, changes, yung nagtapos yung maring kasi ito sa relationship or situation mo talaga. After matapos nito, may pinag-focusan ka na ibang bagay. Ikaw nang umalam kung anong bagay na ito. Kasi maring ito yung sa pera mo or something na talagang pangarap mo or gustong-gusto mo. May pinaglalaanan ka ng oras mo na alam mong may kikitain ka. Iba sa inyo dito, Yung iba naman sa inyo, napapansin nila nakikahalubilo ka nga, gumagawa ka na ng bagong connection. Sumasama ka na sa friends mo. Sumasama ka sa friends mo, sa iba na hindi sila kasama, for some of you. Nakikiparty. Yun yung tingin ko dito, nakikiparty ka na. For some of you, pansin nila na may natagpuan kang people na talagang nagkiklik kayo ng mga taong ito. Kasi galing ka sa isolation, group 1. Tapos, yun nga lang, maaaring nanlamig ka sa kanila kung sino man itong pinaglamigan mo, Tapos ito, nag-socialize ka. Bumuo ka ng bagong connection or friends, tapos nag-focus ka sa ibang bagay. Maring ito, sabi nga dito, investment, or maring sa work mo or sa pentacles mo, inaayos mo yung buhay mo, stability ng buhay mo. Para nagsisimula ka ulit ng bago. Back to zero. For some of you, papansin nila na parang, yun nga, hindi ka na
nagpapadala sa emotions mo. Hinahaya mo yung sitwasyon mo or yung nangyari, hindi ka na affected. Parang parang wala ka na lang pakialam kung ano itong nangyari dati, halimbawa kung niloko ka man. Ito yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi. Ano pa napapansin nila kay Group 1 na hindi nila masabi? Maring ito yung totoo about sa'yo or hindi. Yan, bumalik yung talaga, itong bumalik tong dalawa. Parehas pang reverse. Mapapansin talaga nila sa iyo is, nagbago ka. Nagbago ka after mong i-isolate yung sarili mo, ihiwalay yung sarili mo. Nagbago ka after mong mag-move on. After ng moving on mo na ito. Nagbago ka after nitong pananahimik mo. Yun yung napapansin nila sa'yo. Wala ka ng pake. Wala ka ng pake sa choice. Sa decision, sa naging decision mo. O wala ka ng pakialam sa taong ito. Kung ang decision mo man ay iwasan siya or iwan. Kung ano man naging decision mo, wala ka ng pakialam sa sinasabi ng iba. Parang halimbawa kung dati, halimbawa sa social media, dati hindi ka nagpo-post, ngayon nakapapansin nila na ma-post ka na for some of you. Kaya, iyon. Parang binibuild mo ulit yung buhay mo. Kung ano man nangyari ito sa iyo, Last na. Ano papansin nila kay Group 1 na hindi nila masabi kay Group 1? Kasi maaaring ito lang nasa isip lang nila or sinasarili ng mga taong ito. Pero yun yung napapansin nila sa'yo. Meron ka ditong Page of Swords and the World. For some of you, papansin nila na parang gusto mong mangibang bansa or mag-travel ka or may gusto kang i-achieve sa buhay. After na mga nangyaring ito, curious ka na? Or maaaring may mga gossips na, mga chismis na kumakalat about sa'yo. Nungkol dito sa accomplishments mo or sa travel mo, sa pangingibang bansa mo. For some of you naman, napapansin nila na nakikita na nila yung katotohanan tungkol sa'yo. Kung saan ka talaga nararapat. Yung iba naman sa inyo, parang ginaguard mo yung sarili mo sa laban sa kanila or sa person na ito na iniwan mo o kinaistresan mo. Parang guard up yung napifeel ko dito. For some of you, parang defensive. Parang nakahanda ka na, Nakataas na yung sword mo. Once na lumapit siya or sabihin niya yung totoo, person na ito is, parang ika-cut mo siya. May coldness dito Once na i-approach ka, parang dapat maging handa tong person na ito. Yun napapansin nila. Once na i-approach ka, dapat maging handang ang person na ito sa sasabihin mo or sa gagawin mo. For some of you naman, napapansin nila na may nag-end na nga sa buhay mo. May na-complete ka ng cycle. May na-achieve ka. May nagawa ka. May bagay na naging matagumpay ka dito. For some of you, parang naging world-renowned. Naging kilala ka. Yun yung na-pick up ko dito. Naging kilala ka. Yun yung kumakalat na chismis about sa'yo. Parang nagiging kilala ka ng tao. Sumisikat. Yung iba sa inyo, Okay. Bottom mo is, 6 of Cups. Siguro itong mga person na ito na nakakapansin sa'yo is maaaring galing sa, dati mong tinitirhan, kung saan ka ipinanganak, old place, or maaaring ito ay past people. Iba sa inyo, kabarkada mo ito, nakakapansin ng ganito, mga taong kasama dati sa past mo, yun nga. Kasi maaaring kasi nag-iba ka na ng sinasamahan, o kaya sa community mo, kung saan ka lumaki. Okay, ganun yung yun lang yung
interpretation ko dun, ano. Dito naman tayo. Ano napapansin nila kay group 1 na hindi nila masabi? Na sinasarili lang nila. Yung about sa'yo. Kasi maaari kasi may napupuna talaga sila sa'yo. Na hindi nila magawang i-open sa'yo, hindi nila magawang maka-approach sa iyo. Pero ito yung gumugulo sa isipan nila or pinagchichismisan nila. Ano papansin nila kay group 1? Dalawa. Okay. Mice and cross. Maaring kasing napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi is may mga person, may mga taon talagang naging trader sa'yo. Daga eh. Ninakawan ka, parang kinainan. Yung parang bagang yung sinira. May sinira sa'yo, yung taong ito. Naging pabigat sa'yo, naging cross mo to, cruise sa likod mo. Yun yung napapansin nila na hindi nila sa'yo masabi. May tao sa buhay mo na hindi mapagkakatiwalaan. Masyadong matalino. Halimbawa, matalino pagdating sa pera. Yung parang ganoon. Yung iba sa inyo, no? Mari kasi iba sa inyo, parang naging nagkaroon ng ilusyon noong nakasama mo tong taong ito or hindi mo alam yung ginagawa ng person na ito na sila ang nakakaalam or nakakita. Pero hindi nila talaga ma-open sa iyo. Ano pa ang napapansin nila kay group 1 na hindi nila masabi? Meron doon traders sa paligid mo. Some of you napapansin nila na may magkakaroon ng communication or news after nitong nangyari sa iyo, sa inyong dalawa nitong tao mo. Or may balita na darating na magpapabagsak. Ewan ko anong na ikakabagsak. Basta ito tungkol sa iyo, sa situation mo, sa taong ito, may ikakabagsak. Balitang darating na ikakabagsak o ikakasira. For some of you is store. Hindi ko alam bakit ang napipick up ko dito is other women, other men. May crossroad kasi napansin ko yung itlog. Maring nagitlog yung taong ito. Nagkaanak sa iba. Ikaw nang umalam Parang may kwento kasi nalito kung saan kung saan dadaan, anong decision, pero sa huli may kinut off. Tapos nag-focus sa pera, abundance. Maring ikaw ito, yun yung napapansin nila sa iyo. Group 1. Okay, last na to. Anong napapansin nila sa iyo na hindi nila masabi sa iyo? Group 1. Papansin na kay group 1 na hindi nila masabi. Kunin na lang natin lahat compromise, lonely. Okay. Ito na lang kaya. Meron ka ditong compromise, lonely, apology, calm, homeless, inducement, nightmare. Ang napipick up ko dito is, halimbawa kung partner mo na ito na hindi naman kayo nagkahiwalay, kailangan nyo magkasundo ng person na ito. Yun yung sinasabi nila. Kailangan meron kayong pagkasunduan. Kung ano man ito. Some of you, napapansin nila na malungkot ka. In-isolate mo yung sarili mo, iniwas mo yung sarili mo. Maaaring malungkot ka kasi nagkakaproblema ka sa pera. Iniiwas mo yung sarili mo, ina-isolate mo yung sarili mo kasi wala kang ganito. May problema ka sa financial mo, kaya parang tahimik yung buhay mo. May pinagdaraanan ka. Yun yung naiisip nila about sa'yo, hindi nila masabi sa'yo. For some of you naman,
iniisip nila na itong person na gustong bumalik sa buhay mo, parang ano tinetempt ka lang nito, kaya nag-a-apologize sa'yo. Yung iba sa kanila, pumasok sa isip ko is mapagkunwari. Yun yung iniisip nila, mapagkunwari yung person mo. Parang feeling victim. Tapos yung parang aakitin ka ulit, ititempt ka para makabalik dun sa buhay mo. Yun yung sinasabi nila. Hindi rin nila masabi sa'yo is kailangan mo maging kailangan mo ng ng relaxation. Kailangan mong i-relax yung sarili mo kasi masyado ka ng maraming pinagdaraanan. Masyado ka ng maraming nagiging problems sa buhay. Kailangan tanggalin mo yung yung hindi nakakabuti sa iyo or toxic sa iyo. Yun yung iniisip or napapansin nila na hindi nila masabi sa iyo. Okay, dito na lang yung Okay, group 1, thank you so much sa panonood hanggang sa huli ng ating reading. Pwede i-like nyo ito kung naka-resonate sa inyo or nagustuhan nyo itong reading na ito. Comment na din, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin po. Thank you so much and God bless! Greetings, Group 2. Ito po ang napili mong pen, ating pink. Ito yung, ang topic natin is about sa napapansin ng ibang tao sa'yo o nasa paligid mo na hindi nila sa iyo masabi. Hindi nila masabi. Okay. Gamitin muna natin itong ating tarot card. Group, para ito sa ating group to, sa makapili ng group 2. Pakikilike na rin po ng ating videos and subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel ni Miss Kitty. Gusto ko sana ito iklian tong reading, pero bahala na. Meron ka ditong 7 of Swords and oh my God, 2 of Cups. About na naman to sa connection, sa relationship, sa love. Ang ko kasi dito is parang may ginawang mali ang isa sa inyo ng person mo o ng taong ito, papansin nila na parang kung ito'y person mo or ikaw, alin man sa inyo, take what resonates na lang. Parang bumabawi. O yung iba sa inyo, lumalabas na yung katotohanan about sa taong ito, kung sino man ito. Na nagkaroon kayo ng nito ng pagmamahalan sa isa't isa. May love kasi na involved dito. May love na involved. For some of you, pansin nila na malakas ang loob ng person na ito, ikaw, para magsabi ng katotohanan, mag-confess, magsabi ng katotohanan, sabi ng katotohanan, yung napipick up ko dito. Anong napapansin nila kay pile 2 na hindi nila masabi? Reverse yung mo. Knight of Cups mo, reverse. King of Pentacles. Oh my God. Ang napipick up ko dito, guys, kasi ang daming tao, ang bottom of the deck mo, Ace of Pentacles. Maaring ito new beginning, financial, or may potential. Yung iba sa inyo dito, nalilito sa pipiliin. Napapansin nila na ang daming nagkakagusto sa'yo. Kung ikaw'y babae, the Empress ka. Marami kang admirer, marami kang suitor, marami kang manliligaw. May isang Knight of Cups. May isang person, or yung parang gustong pumasok sa buhay, may napapansin nila. May isang person na galing sa past.
or someone na tingin nila is napaka-manipulative, hindi totoo sa sarili. May isang person na iba sa inyo matanda na. Ang naano ko dito, matanda na or talagang person, isang tao na medyo matured. Mapera to. Kasi ano King of Pentacles. Isang person na Page of Cups. Mas bata, nagkakagusto sa'yo, nagkaka-crush sa'yo. Pero ang tingin nila is napakabata para sa'yo, masyadong bata para sa'yo. At saka ang isang person na, ba't gano'n? Naisip ko dito is si Emperor, pero si Justice pala ito. Some person na fair. Maaaring nasa, siya, Emperor energy, itong taong ito. Kaya parang naisip ko kanina, Emperor. Yung isang tao is talagang bagay kayo, yung isa. Tingin nila ay bagay kayo, Empress and Emperor. Balance yung sa energy nyo. Yung parang swak kayo sa isa't isa. Talagang bagay kayo. Yung may isang tao na tingin nila is bagay sa inyo. Yun lang yung napupunan nila, Pansin nila na parang may opportunities na dumarating para sa'yo. Marami ka nakikilalang connection or tao. Kung hindi man ito sa love. Maaaring ito sa business or sa trabaho. Marami ka nakikilala. Kung lalaki ka naman yung iba sa inyo, napapansin nila na may nagugustuhan kayo na iisang tao. Iba sa inyo, barkada, may crush. Pansin nila na type mo rin tong person na ito, itong Empress, itong babae. Kasi choices, lover. Kung isa kang babae, hindi ka makapag-decide kung sino yung pipiliin mo. Sa maraming choices na ito, yung mga options mo sa love. Or kung hindi man ito sa pag-ibig, maring ito yung sa work mo, yung mga offers sa iyo. Yung maaring may isang offer sa iyo na ang tingin nila is hindi maganda. Maloloko ka dito. Yung isa is tingin nila is maring business ito, negosyo, or talagang uunlad ka dito. Yung isa is parang medyo 50-50. Hindi nila alam kung kung ito sa pera or trabaho. Hindi nila alam kung ikaw talaga ay kikita dito. Yun yung napipick up ko dito Alin man sa love or sa finances mo ito. Take what resonates na lang po. Ano pang napapansin nila kay Pile Group 2 na hindi nila masabi? Mari kasi ito lang parang iniisip nila or napapansin nila na hindi naman totoo. Or maaaring totoo din tungkol sa'yo. Ikaw nang bahalang umalam dito, Group 2. Meron kang the Fool. Hindi ko, I don't know why I'm getting reckless. Tingin nila reckless ka. Reckless ka. Group 2. May isang decision ka na parang napaka-reckless mo. Parang dali ng dali, ganun. Meron kang 6 of Pentacles, 9 of Swords, the Moon. Wow, lumabas si Emperor. Okay. Feeling trapped. For some of you, napapansin nila na kailangan mong i-overcome itong itong problema mo. Pinoproblema mo. Kailangan mo lagpasan ito. Kasi tingin nila is ka dito Nakatali ka, trapped ka talaga dito. Pero kaya mong kumawala dito. Yun yung napapansin nila. Kailangan mong ibalik yung power mo sa sarili mo or control mo sa isang situation. Yung sinasabi nila. Kasi parang may hindi maliwanag dito sa sitwasyon mo.
O maaari ding may taong or sitwasyon na ito or kung ano man ito na parang may panloloko or deception talaga dito. Ano hindi ka makatulog dito, group 2. Some of you, kailangan i-balance mo yung pagbibigay mo. Yun yung sinasabi nila. Kasi parang no care ka, reckless, no care ka. Kung ano na lang yung ibigay mo. Yung iba sa inyo siguro, parang tingin nila is nauubusan ka. Parang lagi may mga taong lumalapit sa iyo. Masyado ka daw mabait. Yung napapansin nila. Iniisip nila na parang darating yung, pag masyado kang mabait, is darating yung panahon na may mga taong manggagamit sa'yo, tapos ikaka-stress mo ito or kina-stress mo ito. Maaari maging problema mo itong pagiging masyadong mabait. Pero depende naman ito sa'yo, pile 1. Yun lang yung iniisip nila sa'yo na hindi nila talaga masabi. Kailangan mo daw ng control sa sarili mo. Dapat maging, ka daw, yung matalino, yun yung sabi nila. Alam mo kung iniisip nila na alam mo kung kailan ka magsisay ng yes or no sa isang sitwasyon o sa pagbibigay. Kasi feel talaga nila is dito is parang wala kang kakayahang kumontrol. Yun yung napapansin nila sa'yo. For some of you, nasa social media ka, sikat ka. Sabi nila, kailangan piliin mo yung mga taong sinusurround mo sa paligid mo. Kasi may mga people na hindi maganda yung intention. Yung napapansin nila. Kasi dito, talagang may bagay kang nagawa or successful person ka talaga, nire-recognize ka. Kilala ka. Yun yung napapansin nung iba. Bali ito nakakapansin na ito yung nag-aalala sa'yo, group 2. Hindi lang nila masabi sa'yo. Ano pa yung napapansin nila kay group 2 na hindi nila masabi? Group 2, ano napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Kung ano na lang po ang lumabas interpreter lang naman ako dito. Kung kayo sa akin magagalit ko na lumabas. Okay, Ace of Wands in reverse. Poverty. Ay, 5 of Pentacles. 10 of Pentacles. Strength. 7 of Swords. Anong bottom? King of Cups. Conflict. Judgment. 9 of Cups. Ace of Cups. And 7 of Pentacles. Ayusin natin. Okay. Napapansin nila sa'yo, guys, group 2, na hindi nila masabi is for some of you, meron kang kasi isa points to maring oportunidad dito. Sabi dito, new beginnings. Pwede ring sabihin na about to sa creativity. Pansin nila na parang hindi ka ngayon focus sa goal mo or meron kang nag-aalinlangan ka. Group 1, may pinag-aalinlangan kang gawin na maaaring nag-lead dito sa o nag-aalinlangan ka sa sitwasyon na ito. May pinag-aalinlangan kang gawin o nag-aalinlangan ka sa sitwasyon na ito kasi maaaring nagkaroon ng ng conflict dito or gulo. Naging magulo. Yung iba sa inyo, napapansin nila na parang ang gulo-gulo ng isip mo ngayon. Parang, wala ka sa sarili. Yun yung sinasabi nila tungkol sa'yo. Yung napapansin nila.
For some of you naman, halimbawa nagkakaproblema ka sa money, sinasabi nila na kailangan may baguhin ka. May baguhin ka sa ginagawa mo. Parang may ayusin, may evaluate ka agad sa sarili mo. May evaluate ka, the evaluation sa sarili mo. For some of you, kung nakakaranas ka ng ganito, halimbawa yung parang iniwan ka sa ere, kailangan mo daw mag-forgive, magpatawad, kahit iniwan ka ng person na ito. Yung iba naman sa inyo, napapansin nila, yung mga taong iniwan ka or nagdulot sa'yo ng ganitong situation, nagkakaroon na ng karma sa mga taong ito. Yun yung hindi nila nasasabi sa iyo. Pansin nila na hindi nila masabi sa iyo is parang feel nila or kita nila na maaring masaya ka, may something na masaya ka na maaring mag-result ng malaking pera or maaring parang nagiging matibay na yung foundation ng family mo. For some of you, napapansin nila na nakakatotoo na yung mga pangarap mo. At nai-imagine na nila, napasok na sa isipan nila na lalago ka dito or uunlad ka. Ito, 9 of Cups, wish fulfillment kasi to guys. Yung ba sa inyo, pansin nila na confident ka, masyado kang daw confident para makuha itong bagay na malaki na ito. Or nakikita nila yung yung napakalaki ng tiwala mo sa sarili mo para dito sa bagay na napakalaki na ito. Kung ano man ito, bagay na napakalaki, napakahalaga, maaaring ito'y pera or relationship. Kasi talaga ito for some of you, papansin nila na parang mas focus ka sa happiness sa sarili mo. Yung ikakasaya ng sarili mo. Focus ka ngayon. Iba naman sa inyo, papansin nila na parang kung pagdating ito sa love, yung person, yung parang ikaw ito, kaya mo kontrolin yung person mo, matame yung layon ng person mo. Yung iba naman sa inyo, for some of you, pansin nila na ang lakas ng mo, parang ang tatag mo, ang tapang mo, ang tatag mo para magbigay ng panibagong chance para sa isang person na ito. Kung ito'y sa love, ang lakas ng loob mo, ang tapang mo para magsimula ulit magmahal, magbigay ng pagmamahal, kahit nasabihin natin may nangyari sa'yo dati na iniwanan ka, nasaid ka. Parang dito nasaid ka kasi poverty. Naghirap ka, nasaid ka. Na ang tapang mo, ang lakas ng mo napaka-brave mo talaga. Kasi parang, kasi naka-upright. So, hindi ka natatakot i-open yung heart mo, tanggapin or magbigay ng pagmamahal sa iba. Hindi ka madamot sa ganun. Kahit na may mga people na gumawa ng masama sa'yo sa past mo, mari di sa present, okay, past, kung ano man yun. Nakikita nila yung strength na taglay mo, group 2. Yun yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi. For some of you naman, yung hindi nila masabi sa'yo is kung may bagay or may person na gumagawa ng isang masama sa buhay mo, hindi ito hindi ito lalago. Yun yung sabi.
Yun yung ano nila dito. For some of you naman, halimbawa kung may business card, kung ano man ito, parang ano, iniisip nila na may ginawa ka para makuha ang isang bagay, pero hindi nila alam na nilagyan mo lang ito ng ano, ano ka dito, nagtiis ka, sinipagan mo, nagtiyaga ka sa bagay na ito, kaya may nakuha ka na reward. Pero ang nasa isipan nila is parang nagtatago ka, may tinatago ka na ginagawa mo. Hindi naman sa nandaya, ano, parang may nililihim ka, may kinuha, or may kinuha sa'yo, na something na ito ay sa pera, may kinuha sa'yo, or may tingin nila may kinuha ka. O yung iba sa inyo, hindi nila nakita yung hard work mo, yung sipag mo dito. Akala nila is ganito ka, ano, kay Seven of Pentacles. Sabi nga dito, deceit, lies, trickery, cheating, pandaraya. Hindi nila nakita yung ano, hard work mo. Kaya ito yung iniisip nila, yung hindi nila masabi sa'yo na baka may ginawa ka, kaya nakuha mo tong bagay na ito, or nagkaroon ng resulta yung bagay na ito. Ikaw nang umalam, group 2. Take what resonates, ano. Ano pa yung napapasin nila kay group 2 na hindi nila masabi? Group 2. Okay. Pansin nila sa'yo, group 2, parang ano, ang dami mong pangarap, ang dami mong plano. Kailangan mo daw maging committed dun sa kung ano yung gusto mo. Kasi parang ang napapansin nila sa'yo is, ang dami mong masyadong choices. Ang dami mong plano, ang dami mong pangarap talaga. Parang nahihirapan ka yatang mamili kung ano man ito, yung sa choices mo na ito, decision mo na ito. Kailangan mo daw maging committed sa bagay na ito. Kailangan mo daw ng commitment sa tao or committed sa bagay na ito. Ano? At kailangan mo lagyan ng ito routine kasi ano. Parang ang ano ko talaga dito is commitment. Kahit nasabing mabagal yung ano, yung isang bagay na ito or sa relasyon or sa pera, kailangan dito ng commitment. Kasi maaaring parang nalilito ka. Yun yung napapansin nila sa'yo. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kung ano yung mas makakabuti sa'yo. For some of you dito, ano. Pero ano ko dito is yung pangarap mo eh. Kailangan mo na daw mag-decide. Kailangan mo na mag-take action para sa dreams mo na ito. Sa gusto mo na ito. Dapat sure ka sa sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Yun yung napapansin nila sa'yo. At saka kailangan mo dito ng ano, pasensya. Kailangan mo din dito maging practical. Group 2. Sa bagay na ito. Halimbawa kung ito may sa education mo, no? Edukasyon. Or kung ano man itong sisimulan mo na ito na kailangan talaga ng matinding commitment mo dito para matupad or ma-realize, makuha mo itong dreams mo na ito. And kailangan mo dito ng sipag at tiyaga. Yun yung sabi nila. Kailangan mo makipagtulungan. Kailangan parang tingin nila is may kailangan ka pang matutunan for some of you. Ikaw nang bahalang umalam, mag-apply sa sarili mo kung ito man ay sa relationship or sa education, sa dreams mo, sa plans mo. Kailangan daw itong simulan at saka kailangan ka dito mag-persevere sa bagay na ito, persevere. Kailangan mag-stick, yon. Hindi yung ang dami-dami, parang napipick up ko dito, ang dami-dami mo daw gusto, tapos may sisimulan ka ulit bago, hindi mo tinatapos. Yun yung gusto nila sabihin.
Group 2. Pero kung hindi ka naman resonate, ibigay mo na lang sa iba yun, ha? Kunin mo lang dito sa reading, yung talagang resonate ka. Yung na-apply mo sa buhay mo. My God. Bumalik si Seven of Swords. Ano ba ito? Napapansin nila kay... Okay. Meron kang 7 of Swords, 8 of Wands, Knight of Wands, Ace of Swords, and 8 of Cups. Okay, group 2. Ang ano ko dito is parang spy. Papansin nila na parang may spy. Spy ka ba? May nang-i-spy sa buhay mo, may gusto mang himasok. For some of you dito, napapansin nila is ang napipick up ko dito is halimbawa kung ito is sa relationship, parang pansin nila, tingin nila sa'yo is masyado kang, ningas kugon ba yun? Yung may sisimulan kang isang bagay na ang bilis mo, na parang passionate ka talaga isang bagay nito, or relationship na ito. Pero, parang, kasi about to sa mga plano mo. Tapos mamaya aalisan mo. Yun yung napapansin nila sa'yo. Siguro may ex ka, or may person kang naka-fling. Fling ba to? Parang medyo, kasi yung energy mo is kung saan-saan napupunta. Tingin ko kasi dito, adventurous ka siguro. May mga gusto kang kilalanin. Yun yung tingin nila sa iyo, na hindi nila masabi. Yung parang feel nila is, mangiiwan ka na lang. Move on ka na. For some of you, parang gusto ng katotohanan. Or maaaring ito isang person sa buhay mo, yung gumawa nito sa iyo. Parang gusto mo ng truth about sa person na ito. Bakit parang naging parang andaya niya. Parang may tinago siya, may kinuha siya sa iyo. Naging secretive tong taong ito. Parang ang bilis-bilis niya, dito, tas bigla na lang siyang nawala. Apply nyo na lang po sa sarili nyo. Yun yung napapansin nila na hindi nila masabi sa'yo. For some of you, iniisip nila yung person na nagugustuhan mo is nasa ganito. Gusto nilang nasa ganitong energy, parang deceptive. Gusto nila sabihin sa'yo na iba yung ugali ng taong ito. Parang hindi serious, hindi seryoso. Yun yung iniisip nila, hindi seryoso tong tao hindi to seryoso sa'yo, iiwan ka rin ito. Parang gusto nila ma-realize mo yung katotohanan about sa taong ito. Maring ito'y siguro ito sa school mo, katrabaho mo to. O maring ito'y about sa trabaho mo. Ikaw na ang umalam, Okay, group 2. Anong napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi, group 2? Napapansin nila kay group 2 na hindi nila masabi. Okay, ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Yung iba sa inyo sinasabi nila is parang tinatamad ka yata daw ngayon.
Parang gusto mo magpahinga. Ganoon, may mga hindi ka na ginagawang bagay na dati naman ay ginagawa mo. Hindi napapansin nila. Okay, group 2. Dito sa gain and okay. For some of you dito, napapansin nila na parang nakakabawi-bawi ka na. Kung ano man ito. Kung may naging problema ka man sa health mo, sa financial, sa isang bagay. Feel nila is parang nagiging okay na. Okay na ikaw doon. Maayos na. Kung may situation na hindi mo matanggap noon, parang natatanggap mo na. Group 2. Slowly nile-let go mo na. Napipick up ko dito. Confinement, adventure, and faith. Papansin nila sa'yo, kailangan mo daw ng konting adventure sa buhay mo. Lumabas-labas ka daw. Kasi parang nakakulong ka lagi sa bahay. Captive ka dito, hindi naman siguro nakakulong Parang kinukulong mo daw yung sarili mo sa place mo. Parang daw. Kailangan mo naman daw lumabas. For some of you, may pinagkakabisihan ka kaya hindi ka lumalabas. Ikaw na bahala dito kung ano pinagkakabisihan mo dito. Fate, fortune. Yung iba siguro sa inyo, yung people na binabasahan ka or pumupunta isang tarot reader para malaman kung bakit ka nagkukulong or nananahimik. Kailangan mo daw kailangan mo lang daw lumabas. Alamin yung para sa'yo, anong para sa iyo. Hindi ka dapat magpakulong o sa isang bagay na ito, sitwasyon na ito na hindi naman nakakatulong sa'yo. Para tingin nila is nagiging stagnant ka. Hindi nagkakaroon ng progress yung buhay mo. For some of you naman, group 2, papansin nila na matalino ka pagdating sa bagay na ito na gustong-gusto mo. Yung iba naman sa inyo, kailangan ng plano para para makuha mo yung gusto mo. Kung gusto mo maganda ito, kailangan mo magplano ng maigi. Talinuhan. Gumawa ka ng hakbang or moves na alam mo, mananalo ka. May number, pasi ko dito yung number kasi. 39, maaring edad mo to, no? 39, 25, 65, 56, 0. Wala naman siguro edad sa'yo na 0. Pero baka significant sa'yo yung 0. Maaring back to 0 ka. Dahil sa nangyari sa'yo. Maaring 10, 48, 26. Maaring ito'y, number mo, important sa'yo, age mo. Ano napapansin nila kay group 2 na hindi nila masabi? Napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi sa'yo or ma-open up sa'yo. Walang tayo ng ilan dito. 32 minutes na pala. Lady and man. Okay. Bottom of the deck natin, mice. Maring kasunod man ulit meron ka daw kailangang i-cut off sa buhay mo. May kailangan tanggalin. Maring itong person na ito is hindi nakakabuti sa'yo. Itong taong ito, napaka-deceptive. Napaka-madaya. Kuha na lang ng kuha. Ikaw na ang umalam. Alin man ito sa babae or lalaki. Or kayo ito na person mo, nagkagulo kayo dahil sa mga dagang ito. Mga dagang umanay or sumira sa inyong dalawa. Maring ito isang lalaki. Sumira sa inyong dalawa.
Ano po napipick up ko dito? Papansin nila sa'yo, parang parang may pagkakatampuhan kayo ng person, isang person sa buhay mo. Pagkakatampuhan kayo, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagko-communicate daw. Maring ang edad nyo is kakaunti lamang ang pagitan. Maring birthday nyo rin ito, 29-28. Pa-importante sa yung number 28. Okay, ano pa napapansin nila kay group 2 na hindi nila masabi? Ano to? Anchor. Commitment. Kailangan mo daw mag-commit sa isang tao or sa isang bagay. Pero feel ko dito is tao, ito person. Kailangan ng commitment. Or kailangan mag-commit sa'yo itong person na ito. Ikaw nang umalam alin man sa inyo, kailangan ng commitment dito. Kung ito man ay sa relationship. Book. Mari kasing may mga kailangan pa kayong commitment sa relasyon. May mga kailangan pa kayong pag-aralan, alamin. Maring iba sa inyo kasi may anak na. Or masyado kayong focus sa iba sa inyo focus sa work. Hindi nyo na napapansin yung isa't isa, napahalaga nyo isa't isa, focus kayo sa isang bagay. Commitment. Dito is commitment sa isang sitwasyon. Kailangan nyo daw ng commitment. Or itong taong itong dapat may commitment sa'yo. Yun yung sinasabi nila. Kailangan nyo daw, iba sa inyo, kailangan nyo daw magpakasal. Magpakasal. Kailangan ng matibay na pundasyon. Cross. Some of you, pansin nila ay parang ang napipick up ko dito is secretive ka. Ang ko dito is secretive ka sa nangyayari sa buhay mo. Lagi naman may kasunod na naman, lady and man. Siguro relasyon talaga ito. Secretive ka sa nangyayari sa buhay mo, sa inyo, about sa inyo ng person na ito. Para may ang pinapakita, tinatago mo itong burden. Ang pinapakita mo is itong magaganda tungkol sa inyo. Yung sinasabi nila. Yun lang yung nila, no? Yung nakikita nila sa'yo, yung iniisip nila. Pinapakita mo ay yung magaganda, pero may nangyayari sa inyo behind closed doors, na may mga burdens sa mo, sa buhay mo o sa inyong dalawa ng person mo. Okay? Group 2. Okay, 36 minutes. Thank you so much po sa panonood hanggang huli ng ating reading. Okay? Thank you and God bless. Greetings, Group 3. Group 3, ating Group 3. Ating green pen, di ba tama? Group 3 ay green pen. Prosperity. Ewan ko, nag-guess ko dito is dollars. Pera. Pero tingnan pa rin natin, baka malaki na kinikita mo, Group 3. Pero alamin pa rin natin. Or ito sa napapansin nila sa iyo, itong sa financial mo. Okay. Ano ang napapansin ng ibang tao, ng nakapaligid sa iyo, na hindi nila masabi sa iyo, Ito lang yung assumption nila, napapansin nila sa iyo. Maring kasi ito'y totoo tungkol sa iyo or hindi totoo. Ikaw nang bahalang umalam dito, Group 3. Also, pakikilike na rin po ng ating videos and subscribe na rin po kayo sa aming channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Comment na rin po kayo sa ibaba. Kung gusto nyo mag-comment. Saan ba kayo nakaresonate? Nakaresonate ba kayo?
napapansin nila kay oh, financial. Wait, pero tingnan pa rin natin ano. Papansin nila kay group 3 na hindi nila masabi. 2 of Wands, 0 of Wands, and Knight of Pentacles. Napapansin sa'yo nila group 3 na hindi nila masabi is flexible kang tao. Flexible ka. Kaya mong parang good naman ito eh. Kaya mong magbalanse or alam mo kung saan gagastusin yung pera na meron ka. For some of you, pera ito. Napapansin nila na may mga nagbibigay sa'yo ng money, pera. Nagtatransfer sa'yo. Ito kasi na ko dito eh. May nagtatransfer sa'yo ng dollars or ng pera. May nakukuha ka. Ewan ko, maaaring ito sa work mo or galing sa isang tao. Ikaw nang umalam. Parang curious sila kung saan mo nakukuha yung pera mo na ito. Kaya pala pumasok sa isipan ko is dollar, money, pera. Kasi dahil green eh, color green. For some of you, sabi nila, nagkakaroon ka na ng parang utay-utay napapansin nila na nagkakaroon ka ng progress sa ginagawa mo. Or maaari din may kumakalat na balita about dito sa pinagkukunan mo ng pera. Alin man dun sa dalawa. May action ka ng ginagawa. Sa bagay nito, may action ka ng ginagawa tungkol sa pera. Merong kang desisyon. May choice ka dito. May desisyon kang ginagawa. For some of you, parang papansin nila na nag-iipon ka yata daw. Kasi may gusto kang lipatan. Parang kasi tingin ko dito is kita mo, hawak is yung yung globe. Globe ba to? Mundo ba to? Ang naisip ko dito is Earth. Pero nakatano kasi sa malayo. So, tingin ko is parang may gusto kang lipatan, lumipat ng place, may gusto kang puntahan, tas doon ka na mag-reside, doon ka na tumira. Papansin nila na parang nagdi-decide ka pa lang kung saan mo gustong tumira, saan mo gustong pumunta, anong choice yung pipiliin mo. For some of you, pansin nila sa'yo, parang nagiging committed ka na. Iba sa inyo sa isang religion. Iba sa inyo siguro nag-iba ng relihiyon. Or maaaring commitment to, may pinakasalan ka, may papakasalan ka, may magpapakasal sa'yo. Or maaaring papansin din nila na ito ay sa knowledge mo, sa pag-aaral mo, kung student ka pa lang. Ang pumasok sa isip ko is malayo ang mararating mo sa bagay na ito. Maaaring malayo ang mariting mo kung pag-aralan mo ito, maging ka dito, magsipag ka dito, magseryoso. Napapansin din nila sa hindi na masabi is napaka-loyal mong tao. Loyal person ka talaga. Hindi ka sumusuko sa bagay na gusto mo. Gagawin mo yung bagay na gusto mo. Kaya mong gawin yung lahat ng mga duties na iniatang sa'yo. Yun yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi. Parang yun lang yung napipick up ko dito.
malayo ang mararating mo, may makukuha ka dito kapag natupad mo itong bagay na ito. Kung makapag-desisyon ka. Kung maganda maging-desisyon mo tungkol sa situation na to, sa bagay na ito. Ayan, oh. Bottom mo, Ace of Wands. Yung iba sa inyo kasi maaaring nagpaplano pa lang, or maaaring nakikita nila talaga sa'yo, guys, yung potential mo. Yun yung hindi nila masabi sa'yo. Nakikita nila yung potential na meron ka para gawin ang isang bagay na ito na talagang makatulong sa'yo, na connected dito sa sa pananalapi mo o sa mga plano mo, ambisyon mo. Ano pa yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Group 3. Meron ka ditong Queen of Wands, 7 of Pentacles, and 4 of Wands. Bottom of the deck mo, Chariot. Overcoming obstacles, success. Mari talaga nakikita ka nila as masipag. Talagang mari ding travel. Pagta-travel mo, yun napapansin nila sa'yo. Tapos 7 pa, sa fortune mo siguro. Connected to sa, konektado din to sa pera. Napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi is, ikaw yung parang ikaw yung sandalan sa family mo. Sandalan, kayo yung napipick up ko dito, sandalan ka sa family mo. Ikaw yung nagbibigay ng saya sa family mo. Or maaari din na sumasaya sa'yo ang kapag nakakasali sa circle mo. Sumasaya sila. Yun hindi nila masabi sa'yo. Hindi nila masabi sa'yo na parang pansin nila is may masaya kang pamilya. May mga tumutulong sa iyo. Tumutulong sa iyo. Merong may sandalan ka. May masasandalan ka. Feel ko dito, kaya mo mag-take action sa isang bagay kasi may sumusuporta sa'yo. Kaya mo mag-invest sa isang bagay. Also, may pansin din nila sa'yo is yung, hindi nila masabi yung confidence mo sa sarili mo. Napakalaki ng confidence mo. Group 3. Talagang tingin nila is napakatatag mong tao, at saka malakas yung intuition mo. Kasi napansin ko dito yung Black Cat. Yung ba sa inyo siguro pansin nila is may napakahilig mo sa pusa. Or may pusa kang kulay itim. Or maaaring ito intuition. Malakas yung intuition mo, group 3. Yun yung pansin nila sa'yo. Kaya mong dahil sa lakas ng intuition mo, kaya mong alamin yung bagay kung saan mo tamang mag-invest ng time mo, ng money mo. Tapos doon parang nagkakaroon talaga ng magandang resulta yun sa bagay na yun. At dahil doon nagkakaroon ng mga celebrations dito. Sine-celebrate ka ng ibang tao. Leo, Taurus, and Aries. Maaaring sign mo to, no? Alam mo yun, pansin nila sa'yo is
kitang-kita talaga nilang sipag mo. Grounded person ka, tapos passionate ka pa. Dami mong ideas. Hindi ikaw yung tao na magpapakalugmok na lang. Halimbawa kung mabigo, yung parang ganoon, yun yung pansin nila sa'yo. Yung pansin nila sa'yo is strong person ka. Hindi lang nila masabi na napakatatag mong tao. Kasi bukod sa maayos itong mga investments mo, itong sa pera mo, maganda pa yung relationship mo, relasyon mo dito sa family mo, family members mo. I mean, maganda yung home life mo. Yun yung hindi nila masabi sa'yo. Ano pang hindi nila masabi kay group 3? Napapansin nila na hindi nila masabi. Iba sigurong people na iinggit sa'yo kasi parang ang tingin nila is swerte ka. Ang swerte mo sa family mo. Tapos swerte ka pa sa pagdating sa money matters. Ano pa ang napapansin nila sa iyo na hindi nila masabi? Meron ka ditong Knight of Cups and Page of Cups. Ito, Emperor. Tingin ko dito ang hindi nila masabi sa'yo, talagang ano ka. Kung lalaki ka, tingin nila sa'yo is tatay. Tatay ka. Para kang tatay nila. Kung kahit babae ka, yung masasandalan ka talaga. Powerful person ka, hindi ka kayang matipag ng iba. Pero kahit ganun man yung ugali mo, may pa rin sa'yo, may something sa iyo na parang bata. Kaya mong sumaya sa maliit na bagay. Pansin nila rin na isa kang dreamer, charming person. Kung lalaki ka, napaka-gentleman mo. Pansin din nila sa'yo is nagte-take action ka talaga pagdating dito sa puso mo. Sa romance, sa love life mo. Iba sa inyo napapansin nila na may 3 person na nagkakagusto sa'yo. Maring ito yung tao 3 tao. May mas bata, may middle age, merong mas maedad. May nagkaka-crush sa'yo. Hindi nila masabi sa'yo is may nagkakagusto sa'yo, may nagkaka-crush sa'yo na hindi mo alam. Iba naman sa iyo, papansin nila na may ganito kang ugali. Na kahit nasabihin na garne ka, para may authority, disciplinarian ka. Kahit na parang medyo serious type ka, pero meron sa'yo pag nakilala ka, may malambot, may soft side sa'yo. Yun napapansin nila sa'yo. May soft side sa'yo. Na may gentleness sa iyo. Group 2. Hindi nila masabi sa'yo. Na alam nila. Na, or maaring iniisip nila na may gentleness talaga sa'yo. Kahit na ganun yung ipinapakita mo sa kanila or sa iba. Sa ibang tao. Na hindi ka naman talaga ganun kasuplado, ganun katigas, malambot, may malambot din sa'yo. Ikaw nang umalam, ano pang napapansin lang kay group 3?
Okay, dito sa yung 2 of Swords, 4 of Pentacles, Queen of Cups. Tapos meron tayo dito Justice, ano. Maring significant sa number 11. Libra, puro ano siya, Libra. Sa decisions, maring napapansin nila sa'yo na tama yung naging desisyon mo before. Na tama yung pag-let go mo sa isang situation, sa isang tao, kung ano man ito. Group 2, tama yung desisyon mo. Yung hindi nila masabi sa'yo. Tama yung desisyon mong mag-let go. Kasi maaari kasing ano may side ka rin na talagang nag-hold ka sa isang tao. O kaya naman kung pagdating naman to sa pera, pansin nila na tama yung ano mo, yung parang ano, yung huwag ka yung hindi ka masyadong, hindi naman sa madamot, ano, yung para bagang masyado ka daw masipag kasi, nagsisipag para maabot mo nga itong sa ano mo ito, itong gusto mo, ito sa pera mo. Nag-hold ka sa isang possession, sa isang tao. Tama yung i-balance mo lang yung dalawang iyon. Yung pag-hold doon at saka pag-let go doon sa bagay na yun. Balanse lang. Walang sobra doon sa dalawa. Napapansin nila na tama yung ginawa mong iyon. Pansin nila sa'yo, hindi nila masabi sa'yo na parang tingin nila sa'yo nag-matured ka. Ay, hindi rin nila masabi sa'yo na maganda ka or nagagandahan sila sa'yo. Alam nila na isa kang totoong tao, loyal and faithful, fair na tao. Totoo yung sinasabi mo, yung hindi nila masabi sa'yo. Mari kasing ibang people sa'yo is parang may dalawang iniisip sa iyo. Hindi nila malaman noon kung ano ba talaga yung totoo sa'yo kasi naka-blindfold sila dati. Pero parang sa ngayon, nagbukas na yung isipan nila, yung tungkol sa'yo. Mari kasing na-judge ka dati ng mga taong ito. Ngayon nalaman na nila na ganito ka palang person. Katulad ka ni Queen of Cups and kay Justice. Honest person ka. Hindi ka, parang hindi ka manlalamang. Feel ko talaga dito na judge ka dati. Kasi dalawa kasing dito parang hatian yung mga taong naniniwala sa'yo at mga taong hindi. For some of you naman, about ito sa natutunan mo sa pagdedesisyon mo. Nag-matured ka na daw. Yun yung napapansin nila na hindi masabi sa'yo. Nag-matured ka, ayos yung decision mo, fair ka, yun. Ikaw nang bahalang umalam, Hindi nila masabi sa'yo na nakikita na nila na mapagmahal kang tao. Na napaka-maalaga mo. Kasi akala nila dati is hindi ka ganong tao. Hindi ka ganon. Maring ito sa connection mo nga rin. Yung iba siguro sa inyo, parang kung ito yung mga taong nan-judge sa iyo, guys. Kasi ito. Siguro parang binitawan mo sila. Hindi ka nakisali sa kanila, nakisama. Parang kinuha mo yung energy mo dito, holding on. Kinuha mo, sinarili mo na lang. Then doon nila na-realize na mali pala yung judgment nila sa iyo. Dapat pala naging fair sila sa iyo. Group 3, yun yung hindi nila talaga masabi sa iyo. Dapat pala non-judge sila, naging fair sila tungkol sa iyo. Hindi ka nila agad nilagay sa isang box. Yung box na yun, yung paniniwala nila. Kasi na ka talaga
ikinulong ka nila sa isang paniniwala na yun or assumption na yun tungkol sa'yo. Guys, yun yung hindi nila masabi sa iyo. Na nakikita na nila yung totoong ikaw, yung kagandahan ng puso mo, na ugali mo, na hindi lang pala physical yung maganda sa'yo, pati yung loob mo. Last. Ano pa napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Feel ko may ano dito, may pagsisisi itong mga people na ito. Yun nga, meron ka ditong 2 of Cups, Hermit, and Justice. Feel ko dito is talaga dapat naging, hindi nila masabi sa'yo, is hindi, dapat naging fair sila sa'yo. Papansin nila. Kasi isa ka magandang magandang ka-partner, magandang connection. May potential na, kung na-judge ka nito, may potential sana na isa kang magandang, madedependahan ka kasi dependable ka. Maaasahan. Hindi ka sana na-judge, edi sana maayos sana yung inyong connection ng people na ito. Kung naging equal lang sana sila, kung minute ka nila, kung tinagpo ka sana nila sa gitna, yung ino-offer mo ng emotion, nakipagpalitan sana sila sa'yo, naging fair ng sa iyo, edi sana may pagkakasundo, pansin nila sa'yo is, maswerte yung mga taong bibigyan mo ng cup of love mo, ng emotion mo, bibigyan mo ng attention, kasi ganito ka, ganito yung ugali mo may maganda kang loob, hindi lang panlabas. Pansin din nila sa'yo na marami kang nalalaman na hindi nila hagip. Yung iba sa inyo dito, nag-reflect talaga tong mga taong ito. Nagkaroon na pagre-reflect tungkol sa sarili nila kung bakit nila nagawa ito. Maaari kasi iba sa kanila is naanuhan na to ng ng karma. May parang naging ito yung ginawa nila is nag-lead sa isang bagay na hindi naging maganda yung resulta para sa kanila. Sa benefit ba nila, hindi naging maganda. Yun yung dito Yun yung napipick up ko dito. Isa kang taong maraming alam, and talagang maswerte yung mga taong makikipag-partner sa iyo. Group 3. Kasi fair ka. Okay, ano yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Ano yung napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Group 3. Alam na nila yung katotohanan. Hindi lang nila masabi sa'yo. Na alam na nila yung katotohanan sa isang situation. May na-realize na sila, guys, tungkol sa'yo. And some of them, gusto nilang bumalik. Gusto nilang bumalik sa'yo. Iba naman sa inyo, pansin nila na talagang matalino ka, intelligent person ka, kasi pare-parehas tong swords. Parang hindi lang nila masabi sa'yo na gusto nilang ulit mag-offer ng something sa'yo. Kung ano mang gustong i-offer nila sa'yo, may gusto sila talagang i-offer. Palobat na pala ako.
may gusto silang offer sa'yo. And gusto nila makipagtulungan. Magkaroon ng teamwork. Yun lang hindi nila masabi sa'yo. Ng mga taong ito. Nag-reflect talaga sila eh. Okay, continue na natin. Bibilisan ko na lang. Ano ang napapansin nila tungkol sa'yo, about sa'yo, na hindi nila masabi sa'yo? Napapansin nila sa'yo is marami silang hindi alam sa'yo. Kaya parang naging indifferent sila sa'yo. Kaya parang inaway ka yata nila. Kasi napaka-mysterious mo. For some of you, yung about sa third wheel, or maaaring ito ay hindi nila masabi sa'yo na wala silang tiwala sa'yo before. Kaya ka na-judge. Kung ikay na-judge nila. For some of you naman, kung about to sa relationship, hindi nila masabi sa'yo na wala silang alam sa iyo kung bakit talaga, ano ba talagang pinag-awayan ninyo ng partner mo? Or pinag-awayan ninyo? Kung saan ba nagsimula iyon? Kung saan nagsimula iyon? O maaring lang guys, group 3, alam naman nila, ayaw lang nila tanggapin na sila itong naging dahilan kung bakit nagkagulo. Group 3. Okay. Ano napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Iba sa inyo about sa third wheel. Hindi nila masabi na someone is yung parang kung may partner kayo, parang hindi na masabi na pumasok din sa isip nila na yung about sa connection ninyo. Nakala nila hindi ka makakabuti sa partner. So, inaway ka. Ikaw nang bahalang umalam. Napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi sa'yo is parang pakiramdam nila may darating para sa'yo. Isang gift, isang trabaho, isang good news. Isang good news ito. Na ikakatuwa mo. Tingin nila is ready ka na sa bagay na ito. Kung ano man ito. Group 3. Ready ka na dito sa bagay na ito. Sa choice mo na ito. Last. Justice. Okay. Hindi nila masabi sa'yo is naging aral ka para sa kanila doon sa nangyari. Na dapat pala is nililipad ng electric fan. Dapat pala is naging fair talaga sila sa'yo. Parang natuto na sila dito. For some of you, pansin nila na marami kang nalalaman, marami kang experiences, talaga nababagay ka sa trabahong ito. Nakikita din nila yung mabilis mong pagkatuto, yung development mo sa bagay na ito. Okay. Next naman dito, sa ating Lenormand.
Ano napapansin nila sa'yo na hindi nila masabi? Take what resonates na lang po, ano. Kasi, ano ito eh, mixed to. The Tower and Fish. Okay, pansin nila sa'yo na may darating sa'yo ngayon na ano, na pera. After nitong, ano na ito, nangyari sa'yo, sudden change na nangyari sa'yo, ano. Yung iba sa kanila, parang nagulat na may, ano, may ability, may skills ka para dito, sa bagay na ito. Iba sa inyo may skill ka or nababagay ka talaga mag-travel, pumunta ng ibang bansa. Parang ano, naging ano, surprising sa kanila ang bagay na ito na ano, hindi nila akalain na magiging isa yun sa choice mo, yung mag-take risk sa bagay na iyon, lalo na kung babae ka. Halimbawa kung trabaho mo is trabahong panlalaki talaga. Kita ako ng 555. Talagang changes. May changes sa'yo, travel. May pagbabago, malaking pagbabago talaga sa buhay mo. Sa job mo. Hindi nila masabi sa'yo. Hindi nila masabi sa'yo is napaka-intelligent person mo. Group 3. Kasi ano eh, talagang nalagpasan mo ito lahat itong ano, itong pasan-pasan mo, itong cross na nasa likod mo. Napakatalino mo. O maaari may pinoprotektahan ka ring isang tao. Ikaw nang umulam kung sino ito. Kasi dalawa eh, maring anak mo. Kasi mukhang anak siya ng Fox. Di ba ang Fox is kilala nating cunning person? Parang ang talino mo, paano mo nalagpasan yung bagay na yun? Sabi nila, hindi lang nila masabi sa'yo. Paano mo nalampasan? Paano mo nalalampasan yung pang-araw-araw mong buhay? Yung ganun, na hindi nila alam kung saan ka ba. Maring sa financial talaga ito, kaya sabi ko kanina, parang matanong sila kung saan mo nakukuha. May nagtatransfer ba sa'yo ng pera sa trabaho mo ito? Yung iba sa inyo, no? Napapansin nila sa is napaka-loyal person mo. Loyal ka. And sa tingin ko dito is kasi ship, travel. Tingin ko rin kasi is travel eh. Related siguro to sa barko. Loyal ka sa ano mo, yung parang napaka-loyal mo sa isang trabaho, company. Feel ko yung trabaho, maring trabaho ito. Napaka-loyal mo. Hindi ka umaalis. Or loyal ka sa isang person. Maring importante din sa iyo yung number 8, 18, and 3. Ano? Pasi ko din yung 4. Last. Ano napapansin nila sa iyo na hindi nila masabi? Group 3. Okay. Pero reverse siya eh. Pero ano? Anihin na natin. Naka-right. 9 and 8. Maring important number sa'yo to. Pero feel ko dito is bouquet, is abundance din. Or maaaring may kaalaman ka lang about sa beauty. Beauty. For some of you, napapansin nila na ano, may nag-end, may ending. May na-end talaga sa'yo. May situation na nag-end. Kasi coffin to eh. Death. May nag-end. Ikaw nang umalam, ano, group 3, kung ano itong nag-end sa iyo. Itong sa coffee na ito. Ano ba yung nagre-represent sa iyo ng coffee na ito? Ito yung napapansin nila sa iyo na hindi nila masabi. Maaring ikaw ay ano, may kaalaman ka sa pagpapaganda, hindi to sa bouquet. For some of you, ano, nakikita nila yung ano, yung iba sa inyo dito, napapansin nila is iba-iba yung ano mo, yung ipinapakita mo. Katulad ng mga bulaklak na ito.
Minsan ganito ka. Diba kung sa ugali? Minsan ganito ka. Minsan ganito ka. Parang ganoon. Nalilito yung iba sa kanila, yung sino ka ba talaga. Lalo na kung halimbawa ay akala nila is, for some of you, akala nila isang bait mo, hindi mo ika-cut off sila. Kung mga people ito sa buhay mo. Akala nila napakabait mo. Pero nagkaroon ng ending. May inad ka Group 3. Napipick up ko dito. Okay, Group 3. Dito na po natatapos ang iyong reading. Diyan na po natatapos ang ating reading sa lahat po na piles. At nawa sana po ay maging divinely guided tayo sa lahat ng desisyon na inyong gagawin. And kung nag-resonate po sa inyo ito at di pa kayo nakakapag-subscribe, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming uploaded na videos ni Miss Kitty. Okay, thank you so much and God bless. Bye!